May panibagong tutorial na naman ako sa inyo ngayon mga besh. What? Ito ay ang Step 2 registration para sa Philippine National ID. By the way, para saan ba talaga ang Step 2 registration? Bakit kailangan pa nating mag-proceed sa Step 2 na registration? Yung Step 2 registration, yun ay tungkol sa online booking appointment. So, kailangan na magkaroon ka ng appointment sa taga-PhilSys para ma-schedule ka nila para sa Step 2. So, kailangan pa ba talaga ang Step 2 registration? Of course, kailangan talaga ang Step 2 registration kasi yun yung magpa-appoint ka sa taga-PhilSys para schedule ka para sa fingerprint, sa iris scanning, at saka sa front-facing photograph. So, kailangan talaga yun. Yun yung Step 2. May tanong, yung mga andun ba sa abroad ay pwede magpa-register? Ang sagot po niyan mga besh ay hindi po pwede. What? Ang online registration po ay para lang po sa mga andito sa Pilipinas. Hindi po pwede mag-online registration yung mga nasa abroad na mga Pinoy. Kasi doon sa Step 2, sinabi ko na kanina, ay kailangan po talaga yung physical appearance para sa fingerprint, para sa iris scanning, at para doon sa picture. Kung Step 1 lang yung gagawin mo, useless lang din yun. Hindi ka pa rin magkaroon ng Philippine National ID. So, kailangan talaga makumpleto mo yung Step 1 and Step 2 para magkaroon ka na ng Philippine National ID. So, kahapon din ay gusto ng ate ko na kukuha din ng Philippine National ID. What? So, gusto din niya magpa-register. Kaya, na-register ko din siya kahapon sa Step 1 registration. Pero, hindi rin ako nakapag-proceed sa Step 2 doon sa pag-register sa kanya kasi dito sa lugar namin ay wala ring available na online booking appointment. Paalala lamang po, kung naipadala na po sa atin yung Philippine National ID natin at saka yung PhilSys ID number, ay kailangan na wag po natin itong i-post sa social media kasi yun po ay naglalaman ng ating mga personal informations. So, let's start. Simulan ko na ang aking tutorial regarding sa Step 2 registration ng Philippine National ID. Unang-una mga besh ay i-check muna natin sa Facebook page ng PhilSys kung ano-ano yung mga lugar na kasama sa online booking appointment. So, since yung lugar namin dito ay hindi pa siya kasama doon sa schedule ng online booking appointment, ay i-check ko yun doon sa Kapas Tarlac kung meron na bang online booking appointment doon. So, i-open ko yung Facebook page nila. I-check ko doon. Titingnan ko kung kasama ang Kapas Tarlac doon sa schedule nila for Step 2 registration. I-open ko lang yung Facebook. Then, i-search ko yung Facebook page nila, ang PSA Philippine Identification System, para ma-check ko kung kasama ang Kapas Tarlac sa mga nakaschedule ng online booking appointment. Para doon ko na ipa-register ang ate ko para sa kanyang booking appointment. So, dito sinasabi na narito ang listahan ng mga karagdagang lugar ng online appointment booking sa Step 2 registration ng PhilSys. So, tingnan natin ang Kapas Tarlac kung meron ba. Sa Region 1, La Union, Pangasinan. Region 2, Isabela. Region 3, Bataan. So, ito yung mga municipalities na kasama sa mga nakaschedule for booking appointment online. Ayan. Region 2, Region 3. And then, Region 3, Nueva Ecija, Pampanga. Ayan. And then, sa Region 3 again, Tarlac. So, sa Tarlac, andito ang Kapas. So, kasama ang Kapas Tarlac sa mga schedule for online booking appointment. So, iti-check pa natin yung ibang mga lugar, mga region, kung ano-ano yung mga lugar na nakaschedule pa for online booking appointment ng PhilSys.
I-open ko na yung website ng Felsys para i-edit ko yung personal information ng ate ko regarding sa kanyang present address. So, since wala pang online booking appointment nito sa lugar namin, ay doon ko siya schedule ng booking appointment sa Capas Tarlac. I-open ko lang yung step 1 registration. Then, click ko yung proceed. Then, i-enter ko dito yung email address ko dito sa my box. After that, click ko yung send OTP or yung one-time password. Next, i-check ko sa email ad ko kung nag-send doon ng one-time password ang Felsys. Para yun ang gamitin ko para maka-access ako dun sa step 1 registration. So, ayan na. Nag-send ng Felsys ng one-time password sa email ad ko. So, i-open ko lang siya. Then, balik ako doon sa website ng Felsys. I-open ko yung online step 1 registration. Then, i-input ko yung one-time password dito sa my box. Then, click verify. So, ayan na mga besh. Loading pa siya. So, ayan na. Lumabas na yung personal information ng ate ko. So, ayan, ang application ID niya doon sa step 1 na ginawa ko sa kanya kahapon. So, ang gagawin ko lang is i-edit ko yung present address niya. So, instead na dito sa amin, ay i-transfer ko siya doon sa Capas Tarlac. So, ano yung i-click ko? I-click ko lang modify information. And then, click next. Ang gagawin ko lang is i-edit ko lang yung present address. I-transfer ko siya doon sa Capas Tarlac para doon siya ma-schedule for a booking online appointment. After ko na na-edit, click ko lang yung next. After clicking the next button, ay lalabas yung mga personal informations. Then, click mo lang yung I have duly reviewed the entries. Then, click continue. Then, click next. So, ito na mga besh, ang exact address ng registration center sa Capas Tarlac. Then, i-click ko lang yung choose schedule. Yan po ang i-click ko. So, eto na po mga besh. Book appointment date, 5 July 2021, Monday. So, isa na lang po ang available bookings mga besh. So, ang time is 4 to 5 na lang siya. Monday, July 5, 2021. Wala na pong ibang available na schedule. Yan na lang po ang natirang available booking 4 to 5 p.m. na schedule on July 5. Then, click ko yung confirm. After that, click ko yung continue. Tsan-tsaradan! Ayan na po! Appointment confirmed. Then, click next. Congratulations! You have successfully completed the online step 1 registration to the Felsys. Ito yung registration center and contact number, then appointment date and time, 4 to 5 p.m. on July 5. Ano-ano yung dapat dalhin pagpunta doon sa registration center sa may binigay na exact address doon sa Capas Tarlac? Of course, number 1 is yung appointment reference number, appointment slip, and then yung original copy of supporting documents. Ano-ano yung mga supporting documents na yun? Yun yung mga dinidiscuss ko doon sa previous vlog ko about sa Philippine National ID. So, panoorin nyo na lang yun para alam nyo kung ano yung mga supporting documents na kailangan dalhin. Kung ano yung mga valid IDs na tinatanggap ng Felsys tungkol doon sa primary IDs and sa secondary IDs. So, kailangan pupunta talaga kayo sa takdang araw kung kailan nakaschedule kayo ng booking appointment. Check nyo na lamang po yung email address nyo at saka yung cellphone number nyo for some updates ng Felsys. Ano ang dapat tandaan para sa step 2 registration? Pumunta sa registration center sa nakatakdang araw at oras lamang ng iyong appointment. Magdala rin kayo ng sarili nyong ballpen at saka magsuot ng face mask at saka face shield. After that, tapos na po ako, then click ko na po yung finish.
At lalong-lalo na, huwag niyo pong kalimutang screenshot yung appointment slip niyo kasi yun po yung ipakita niyo doon mismo sa registration center. Nakalagay na rin po dito ang mga primary documents at saka mga secondary documents na kailangan tanggapin ng PhilSys. So, basahin nyo na din po ito para at least pagpunta nyo doon mismo sa may registration center ay kumpleto na yung dala nyo ng mga documents. If ever na tamad kayo magbasa dito sa mga documents na nakalagay sa website, ay pwede nyo po panoorin yung previous vlog ko mga besh. Regarding sa Philippine National ID, yun yung pinaka-first vlog ko about sa Philippine National ID. Dinidiscuss ko doon kung ano yung mga requirements na kailangan, kung ano yung mga documents na kailangan. Primary documents and secondary documents. So, kumpleto po yun. Panoorin nyo na lang po yun mga besh para at least kumpleto yung documents nyo pagpunta nyo doon mismo sa may registration center. Register new application. Kung may register pa kayo na bago, click yes. Kung wala naman, click no. Ganun lang kasimple mga besh. Okay, so click ko yung no kasi wala na po akong register na iba. So, ito na, application ID, name, appointment date, and then may status na nakalagay. So, is booked. So, ibig sabihin dyan is confirmed na po yung online booking appointment para sa registration 2. Ibig sabihin, pwede na pumunta doon si Evangeline sa Capas Tarlac ngayong July 5, 2021. Time is 4 to 5 p.m. Sana mga besh, nakakatulong tong video na to sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko na to, please don't forget to like and subscribe. At pakiclick na din po sa bell button para ma-update ko po kayo sa mga next videos na i-upload ko.